Paglihis ng temperatura ng tubig, alat, at Kuroshio current. Tama lahat. Ang logbook ng paglalayag na iniwan sa akin ng tatay ko. Tama nga, walang problema. Ang ruta ng pagbalik ng bluefin tuna. Sa wakas, nakuha ko na. Panahon na para maningil kay Tio Wang. Ang pawis at dugo ko nitong 7 taon. Kung ibibigay niya, itong ruta ng isda ang ituturo ko sa kanya. Magkakasama tayong kikita. Kung hindi niya ibibigay, ako na lang ang kikilos mag-isa. Nakapahinga si Tio Wang. Uy, hindi ba ito ang masterado nating bida sa barko? Anong meron? Hindi ka na ba mag-aaral ng mga data chart ngayon? Bakit ka napadpad dito? Tio Wang, huwag na po ninyo akong biruin. Yung data chart ko, pampalipas oras lang yon. Kaya ako napunta rito ngayon, gusto ko lang singilin ang sahod ko sa 7 taon. Sahod. Kumakain ka na, nakikitira ka pa sa akin. At tinuruan pa kitang mamuhay at kumayod. Buti nga at hindi pa kita siningil sa matrikula. Tapos gusto mo pang sahod. Tio Wang, kayo rin ang nagsabi noon na kapag natuto na ako, pwede akong manatili at magtrabaho. At bibigyan niyo ako ng 60,000 kada taon. Pero hindi niyo iyon naibigay hanggang ngayon. Medyo kapos ako sa pera nitong mga nakaraang araw. Pwede bang ayusin na natin ang usapan ngayon? Wala nang salita. Walang pera. Tio Wang, kung sisingilin niyo ako ng buo, may sasabihin akong isa sa inyo. Ang ruta ng pagbalik ng bluefin tuna. Sigurado ang mahuhuli natin sa biyahe na ito. 10 beses na mas malaki kaysa sa sahod ko. Bluefin, alam mo ang ruta ng pagbalik. Nakinalkula ko. At siguradong tama. Wang Hu, narinig mo ba? Nabaliw na ang batang ito sa kakabasa. Sinasabi niyang kaya raw niyang kalkulahin ang ruta ng bluefin. Uy, Kuya Hai, 2 libro lang ang nabasa mo at feeling eksperto ka na sa computer. Akala mo ikaw na ang hari ng dagat. Ikaw pa ang makakakalkula sa ruta ng isda. Hindi ako nagbibiro. Ang datos ng temperatura ng tubig at agos dagat. Sige na. Kumakain ka na, ginagamit mo pa ang sa akin. Pati paghatak ng lambat, ako pa ang nagturo sa iyo ng paisa-isa. Ngayong tumigas na ang pakpak mo. At may lakas ka ng tumawad sa akin. Walang pera. Pero yung lumang sigol na nasa kanto ng pantalan. Kung gusto mo, pwede mong kunin bilang kabayaran sa sahod mo. Yung basurang bangkang iyon. Kahit ibenta sa halagang 2,000, walang bibili. Pero sakto lang. Maaari mo itong gamitin para subukan ang ruta mo. CJ. Kukunin ko ang luma na sigol na iyon. Hintayin nyo at makikita nyo. Kahit itong sirang bangka ang sakyan ko. Makakauwi pa rin ako na may huli. Itutuloy. Kukunin ko na ang hose ni Tio Chen. Dagdagan mo pa ng 2 rolyo ng welding rod. Iho, umalis ka na. Nagbigay na ng babala si Boss Wang. Sinong mangangahas na magbenta sa iyo ng kahit ano? Para na ring nakikipagbanggaan sa kanya. Kahit 2 rolyo ng welding rod, bawal. Isara na ang pwesto, isara na. Ako ito. Tio Zhao. Bakit ka na parito? Ang hayop na si Wang Dahai. Piniga kita sa loob ng 7 taon. Nakikita ko ang lahat. Kaming mga lumang buto, ganoon din. Bumabayo kami sa trabaho para mabuhay. Wala pang hati sa kita. Scrapyard sa kanlurang labas. Hanapin si Mang Li. Dalhin mo ang listahan. Mula sa sirang bangka. Maaari siyang magbaklas ng mga piyesang magagamit para sa'yo. Tio Zhao. Huwag na tayong magpaligoy. Sa harap ng iba, di ako makalapit ng husto sa'yo. Pero ang sama ng loob na ito. Ako na ang magtitimpi para sa'yo. Tumataas ang temperatura ng tubig.
Hindi naghihintay sa tao ang kawan ng isda. To be continued. Xiao Hai. Ano ang balak mong gawin? Palaot. Lenwei. Papalaot ka gamit ang kalasob na bangkang ito. Taya ko, sa loob ng 3 araw babalik kang umiiyak. Hahaha. Uy. Talagang inayos mo pa. Balak mo talagang gamitin ang basag na bangka para manghuli ng bluefin tuna. Mukha ka lang namumulot ng basura. Hahaha. Tabi. Huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Sabi ng tatay ko. Ang lisensya ng luma na sigo. Nasa amin pa. Kapag naglayag ka ng palihim, iulat ka namin agad sa otoridad sa pangingisda at kukumpiskahin ang bangka mo. At pagmumultahin ka pa ng 100,000. Nasa akin ang lisensya. Wala kang hawak. Hahaha. Ibinigay sa akin ni Tio Zhao kahapon ang mga papeles sa harap ng lahat, Linhai. Ang utang ng tatay mo sa kanya noon sa sahod. Sapat na para makabili ng 10 bangkang kalasob na ganito. Isinangla niya sa akin ang sertipiko, pati ang lahat ng papeles sa pangingisda. May problema ba? Kapag umusad ka pa ng isang hakbang, tutusukin ko ang paa mo. Sige, ang tapang mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magyayabang. Mabagal ng kalahating segundo ang timon. Sobrang binabayo ng alon. Hindi pwedeng salubungin ng patigasan. Kailangang sumabay sa tuktok ng alon at humiwa roon. Ay! To be continued. Direksyon 112. I-lock ang koordinada. Hindi pwedeng lumihis. May 5 nautical miles pa. Paglampas sa harang ng hangin na ito. Nasa target na lawak ng dagat na tayo. Sa tingin ng mga veterano, walang isda rito, sigurado. Pero hindi nagsisinungaling ang modelo ko. Ang kawan ng isda. Dumating na talaga. Nasa lambat na. Hila. Kulangan sa lakas. Masyadong maliit ang lambat. Hindi kaya ng winch ang hila. Ang bigat ng bugso ng mga huli na ito. Hindi nakakayanin ng lambat ang malalaking isda. To be continued. Huwag manghabol sa malalaki. Dumaan sa gilid. Paliitin ang lambat. Sabi ko na nga ba? Siguradong si Linhai ay babalik na umiiyak. Ito. Bluefin ito. Ang paghahanap ng isda ay unang hakbang lang. Ang tunay na panalo ay kapag naisilid na ang pera sa bulsa. Ang batch ng isdang ito. Akin na ang lahat. Sino ka? Su King. Kanal ng Donghai Seafoods. Maganda ang kalidad ng isda mo. Bibili ako ng 20% na mas mataas kaysa presyo sa merkado. Mahina ang kondisyon ng bangkang ito. May sira ang katawan ng isda. Hindi ka ba tatawad? Bluefin tuna. Kaya ba itong mahuli malapit sa dagat gamit ang sirang bangka? Unang beses ko palang itong makita. Inaako ko ang pinsala. Pero pipili pa rin ako ng paninda. Narinig mo ba? 20% na mas mataas kaysa presyo sa merkado. Umarangkada ang batang iyon. Ipakalat mo agad ang balita. Yung sirang bangka ni Linhai, nakahuli talaga ng bluefin. Naibenta pa ng mataas ang presyo. Ang bluefin sa bahaging ito ng dagat. Matagal nang itinuring na wala na ng mga lumang mangingisda. Swerte. Natsyempuhan. Swerte. Biglang nagbago ang agos dagat at temperatura ng tubig sa bahaging ito ng dagat. Walang eksaktong lokasyon. Parang naghahanap ka ng karayom sa gitna ng dagat. Nga.
Su, bayad at karga tapos ang usapan. Pakialam mo ba kung nabangga ko o nasagi ko? Yung bangka ni Linhay. Hindi pa lumulubog, himala na. Kahit makahuli lang ng ilang halo-halong isda. Sambalang din naman iyon. Mauubos at babayaran din yan sa huli. Boss Wang. May malaking nangyari. Ano nang ikinagugulo mo? Nako. Yung batch ng bluefin ni Linhay. Binili ni Suking ng mataas ang presyo. Tunay na pera yon. Nakaipon na. Itutuloy pa. Narinig ko. 20% na mas mataas kaysa presyo sa merkado. Gaano kalaki? Sabi ng mga tao sa pantalan. Lampas 100,000. Magkano ang nabenta? Linawin mo sa akin. Eksakto, magkano? 280,000. 280,000. Dapat sa akin ang pera na yan. At ang ruta ng isdang iyon dapat sa akin din. Ngayon sigurado na ako. Hindi talaga't sambalang si Linhay. 7 taon na siyang nasa dagat. Wala siyang napapala. May paraan siyang hindi natin alam. Kung hindi natin siya pipigilan agad. Kapag totoong umangat na siya. Paano pa tayo makakasingit sa pantalan? Kailangang patigilin siya. Unang beses na napatunayan na gumagana ang modelo. Pero pawang gilid lang na isda ang nahuhuli. Ang luma na sigol, hindi talaga makakahatak ng malalaking kargamento. Kung gusto mong makahuli ng malalaki, kailangang pagandahin ang algoritmo. Dapat eksakto hanggang sa koordinado ng paghulog ng lambat. Sinuri ko ang mga bakas mo sa pampangayong pagkakataon. At ang oras ng paglabas mo. At sa loob ng 7 taon mo. Kasabay ng mga tala mo sa paglalayag kasama si Wang Dahay. Hindi ka lang basta maswerte. Sa tuwing lumilihis ka. Sa ruta ni Wang Dahay. Lagi itong sa oras na nagbabago ang agos dagat. Sa susunod, kailan ka alis sa dagat? Pwede mo ba akong sabihan ng maaga? Kung gusto mong makipag-cooperation, pwede. Pero dapat sundin mo ang mga patakaran ko. Anong mga patakaran? Kailan aalis sa dagat? Saang bahagi ng dagat? Ako ang bahala. Ikaw na lang ang mangolekta ng huli. Sige, usapan na. Kinumpirma niya na sa akin. Ang matatag kong kakayahang humanap ng isda. Mas mahalaga yan kaysa sa isang bangka ng huli. Itutuloy pa. Ako ang maglalabas ng isang bangka. Ako ang bahala sa kagamitan at sa daan ng bentahan. Sa kumpanya ang pag-aari ng bangka. Ikaw ang bahala sa paglabas sa dagat at sa paghatol. Hahatiin ang huli ayon sa porsyento. Hindi ito regalo. Puhunan ito. Ang luma mong sigo. Sagad na yan. Kung gusto mong makahuli ng tunay na bluefin tuna, kailangang mag-upgrade. Ito lang ang tanging paraan. Sundin natin ang kontrata. Sa kumpanya ang bangka. Pero ikaw ang magmamando. Iyan ang tunay na marunong humuli ng malalaking huli. Mukhang may nakasandal na siyang mayamang tao. Kung alam ko lang, sumama na rin sana ako sa kanya noon. Kahit gaano kaganda ang gamit, wala ring silbi. Tingnan natin. Paano mo ba talaga hinuhuli ang isda? Tingnan natin kung mas mabilis kang makahuli. O kami ang mas mabilis mangagaw. Itutuloy pa. Mas malakas ang alon kaysa sa inaakala ko. Hahaha. Linhay. Ang husay mo, ha? Nakakuha ka pa talaga ng ilang pangit na isda. Pinapayo ko sa'yo, bumalik ka na ngayon. Kung hindi, may mapapait kang aabutin. Tio Wang. Mas mabuti pang gamitin mo ang oras na yan sa pag-aalala sa akin. Mas mabuti pang maghagis ka pa ng 2 lambat. Kung hindi, ako pa ang makahuli ng isda mamaya. Huwag kang mainggit. Binigyan ka na ng respeto, ayaw mo pa. Akala mo ang munting pakana mo. Hindi ko mapapansin. Hindi ba't tumpak lang ang naisip mo? Sa ruta ng bluefin tuna. Sinasabi ko sa inyo. Ang bakal kong bangka ay 3 beses na mas mabilis kaysa sayo. Kahit mauna ka pa.
Mapapaalis din kita. Hoy, bata. Akin na ang lugar na ito. Kung maghuhulog ka ng lambat, maghanap ka ng ibang lugar. Tama. Sa tingin mo, kaya mong makahuli ng bluefin tuna. Bumalik ka na sa pantalan at mamulot ka na lang ng basura. Hi sis ito. Bakit ikaw ang aangkin? Dahil 30 taon na akong namamasa sa dagat. Kung ngayon ay ibibigay mo sa akin ang kumpletong ruta ng paglipat, bibigyan kita ng 100,000. Kung hindi, huwag ka nang umasang dito na makapaglatag ng kahit 1 pulgadang lambat. Itutuloy pa. Itutuloy pa. Tay, tingnan mo nga siya, parang wala na sa sarili. Sa mababaw na bahagi, 5 metro lang ang lalim. Nasa ibaba ng 20 metro ang bluefin tuna. Wala siyang mahuhuli roon. Hahaha, nababaliw na sa pagmamadali ang batang iyan. Hayaan niyo siyang subukan. Tingnan ko nga kung anong klaseng palpak na huli ang makukuha niya. Hahaha. 130, 230 hanggang 200. Paano nangyari iyon? Paano magkakaroon ng bluefin tuna sa mababaw na bahagi? Bluefin tuna talaga. Napakarami. Hoy, bata. Pinagnanakawan mo ang huli ko. Putulin mo agad ang lambat. Akin ang isda. Ilalabas kita ng ligtas sa pantalan. Inaagaw mo ang isda ko. Panaginip mo lang. Nakuha na. Impossible. Paano mapupunta sa mababaw ang bluefin tuna? May pinaplano ka bang masama? 30 taon ka na sa dagat. Hindi mo ba alam na kapag tumataas ang Kuroshio Current, mas mainit ng 2 degree ang tubig sa mababaw kaysa sa malalim na dagat? Gusto ng bluefin ang mainit na tubig. Tay, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi pwedeng panoorin na lang natin ang batang iyan na nilalayo ang huli natin. Akin at ng angkan ng Wang ang buong pantalan. Bumalik tayo agad. Tingnan ko lang kung sino ang mga has tumanggap ng kargamento niya. May kasunod pa. 2, 3, 4, 5. Ako si Wang Dahay ng pantalan. Ninakaw ng batang si Lin Hai ang isda ko. Kung may mga has tumanggap ng kargamento niya, kalaban na niya ang angkan ng Wang. Mula ngayon, sa buong dungan ng Mindong, walang makakapasok para bumili ng isda. Matandang loko. Ang lupit. Enmasu. Dumating na ang isda. Pero ngayon, hinarang ako ni Wang Dahay. Hintayin mo ako. Pupunta na ako dyan ngayon. Wang Dahay. Huwag mong akalain na mapuputol mo ang daan ko ng ganito. 3,000. Bilangin ang maigi. Unload ang isda dito. 3,000. Ang lambat kong huli ay nagkakahalaga ng di bababa sa 300,000. Parang pulubi ba ang tingin mo sa akin? Huwag mong abusuhin ang binigay kong galang. Ngayon, bukod sa amin, walang mga has tumanggap ng isda mo. Unload ang isda. Sinong mga has lumapit? Itutulak ko sa dagat at ipakakain sa isda. Ang isda ni Lin Hai. Akin na lahat. Bibilhin sa presyo sa merkado. Walang bawas ni 1 sentimo. Bosu. Ano ang ibig mong sabihin? Nakipag-abiso na ang tatay ko noon pa. Sa amin ang isdang ito. Mangahas kang agawin. Sa pagbili ko ng isda, kalidad lang ang tinitingnan ko. Hindi ko tinitingnan kung kaninong pabor. Kahit si Wang Dahay pa. Sa akin, hindi umepekto. Suking. Mangahas ka pang sumalungat sa akin. Gusto mo pa bang tumagal sa dungan ng Mindong? Huwag kayong nakatanga. Tanggapin ang kargamento. Itaas muna ang isda. Kung tatanggapin mo ang isda niya, kakalas ko ang hose ng langis mo. Walang makakaalis sa atin. Kung tatanggapin mo ang isda niya, kakalas ko ang hose ng langis mo. Kung mangahas ka, ipapasa ko agad ang recording na ito sa ahensya ng pangingisda. Sadyang pagsira sa ari-arian ng iba. Panghuhold up sa dagat. Masamang monopolyo sa merkado. Alin man dyan. Sapat para makulong kayo ng 10 taon ng tatay mo. Sakto, bukas may pulong ako sa lalawigan.
Dadalhin ko na rin ang recording. Siyam. Palayasin siya. Maghintay ka. Pinakamataas na kalidad na bluefin tuna. Nilalaman ng taba. Mas mataas pa kaysa sa huli sa dagat ng hapon. 00000. Nagawa ko. Mula ngayon, lahat ng huli mo, bibilhin ko. 5% mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Si Boss Su ang galante talaga. Itutuloy pa. Barkong Xinhai. Kailangan ko ng 3 toneladang yelo. Kailangan ko ng 3 toneladang yelo. May 2 pang drum ng diesel. Wala ng stock. Ubos na ang yelo. Wala na ring diesel. Ano to? Nag-abiso na si Boss Wang. Sino pa ang mga ngahas magbigay sa inyo? Hindi ba parang binabasag mo ang sarili mong kabuhayan? Hindi ba matitibag ang lumang patakaran sa pantalan na ito? Malalampasan ko yan. Mula ngayon, hindi na ito lumang usapan. Tuwirang sagupaan na ito. Sa susunod na darating, hindi na maliliit na bluefin, kundi malalaking huli na. Itutuloy pa. Ito ang tamang ritmo ng panghuhuli ng isda. Hindi na puro sa pilitan. Dudurugin na lang. Ang bagong barkong ito ang lakas ng dating. Hindi tulad ng luma na sigo. Parang bibigay na sa ingay. Anak. May sabi-sabi ang matatanda. Sa kailaliman ng dagat silangan, may dambuhalang bluefin tuna. Nakasing laki ng isang dambuhalang anino. Pagdaan nito sa ilalim ng barko. Nag-iba pati agos ng tubig. Tio Zhao. Baka imbentong kwento lang yan ng lasing. Noong kabataan ng aking guro. Talagang minsan niya itong nakita. Ang isdang iyon. Kayang magbago ng kapalaran. Sa pagkakataong ito. Talagang malaking huli. Hilain ang lambat. Sagad ang makina. Kapit lang. Huwag hayaang sumalpok ang malaking isda sa lambat. Nakuha na ang huli. Ito ang tunay na malaking huli. Ang galing. Kukontakin ko agad ang bahay auction. Maghahanda tayo ng espesyal na bentahan. Kapag naibenta na ang batch na ito sa auction. Simula bukas. Muling makikilala ka ng buong pantalan. Itutuloy pa. Talagang may malalaking bluefin. Mas malaki pa kaysa noong huli. Mukhang. Hindi lang ito simpleng swerte. Yung bluefin ni Linhai. Gaano ba talaga kalaki? Sabi nila, isa raw. Nadambuhalang huli na halos 300 kilo. Sino? Yelin. Kinakatawan ko ang isang kumpanya ng pangingisda mula sa labas ng bayan. Bago ang auction. Gusto kong bilhin ng pribado ang batch na ito. Sa presyong doble ng tansya sa auction. Pag-iisipan ko. Kapag pribado mong ibinenta, isang beses ka lang kikita. Ang gusto ko ay patunugin ang pangalan ko. Mga panauhin. Ang tampok na piraso ngayong gabi. 277 kilo na bluefin tuna. Panimulang bid, 500,000. Dagdag na bid, 50,000. 550,000. 600,000. 600,000. May mas mataas pa ba? 800,000. 900,000. 1.2 milyon. 1.2 milyon. Nagbid si Chairman Lee ng 1.2 milyon. May mas mataas pa ba? 1.2 milyon, 3 beses. Binabati namin ang ginoong ito. Benta na. May kasunod pa. Unahin ang supply sa Wanhao. Pamilya Yamamoto. Dagdagan ng 30%. Pangmatagalang pagbili. Magaling ka, binata. Kapag may malaking huli sa susunod, tawagan mo ako diretsyo. Boss Lin. Noon pa, sabi ko na isa kang pambihira. Nga, Boss Lin. Kung may tira-tirang piraso sa susunod. Basta pahingi naman ng konti. 1.2 milyon bawat isda. Baliw ka ba?
Hindi na ito pangingisda. Pangkamal ng pera. Kapag hiniwa at naibenta, doble agad ang tubo. Narinig ko na piniga siya ni Wang Dahay ng 7 taon. Ang sahod niya, isang sirang bangka lang ang ipinalit. Nasa bahay si Wang Dahay ngayon. Nagdudurog lang ng kung ano-ano. Sobrang pagsisisi na niya. Sa susunod, ang bluefin na negosyo sa Donghai. Kailangang tingnan ang timpla niya. Ano ang iniisip mo? Lumabas na ang bagong data ng Agos. Nakalock na ang coordinates ng susunod na kumpol ng isda. Simula pa lang ito. Kuya Hai, kulang ba kayo sa tao sa susunod na laot? Malakas ako. Kaya kong maghila ng lambat at magbuhat ng kargamento kahit ano. Kuya Hai, inom ka muna ng tubig. Naglayag na ako kasama ni tatay sa loob ng 20 taon. Alam ko ang Agos at marunong akong magkumpuni. Isama mo ako ha. Ikaw na ang magtakda ng sahod. Kailangan nang ipaayos ang makina ng lumang sigol. Ngayong gabi magdadala ako ng mga tao roon. Libreng-libre ko na ring ayusin para sa inyo. Kuya Hai, tumigil na ako sa trabaho kay Wang Dahay. Pwede mo ba akong tanggapin? Pangako magtatrabaho ako ng maayos. Hindi ako magdadagdag ng abala. Maghiwa-hiwalay na kayo. Mga gustong magpalista. Magparehistro kayo sa akin. Pipiliin ang may pinakamagandang kakayahan. Nagbago na ang ihip ng hangin. Pero ang mga kapit pa rin sa lumang patakaran. Hindi basta susuko. Ang laki. May kasunod pa. May kasunod pa. Computer. Hi Z. Bakit napakalate? Ano ang nangyari? Pinasok ang bahay ko. Ninakaw ang computer. Ano? Yung model data na yon. Walang problema sa data. Pakisubaybayan mo bukas. Ang side ni Wang Hu. Naghahanap sila ng taong marunong mag-hack ng computer. CJ. Aalamin ko agad. Tumawag ba tayo ng pulis? Hintayin nating sila mismo ang mabuking. Wang Hu. Dahil ikaw ang unang kumilos. Huwag mo akong sisihin. Walang awa. Lumabas na si Linhai. Bakit ka nagmamadali? Hintayin mo munang iluwan niya ang ruta ng isda. Saka natin siya tapusin. Tama ang hula ko. Siya nga ang may pakana. Nataranta na. Hindi na magtatagal, kakapit na siya sa pader. Itutuloy pa. Itutuloy pa. Itutuloy pa. Nalinawan na. Dinala ni Wang Hu ang computer sa programmer mula sa kanlurang bahagi ng lungsod. Magkano ang alok mo? 50,000 ang bayad sa pag-hack. Kapag nagawa mo, dodagdagan ko pa ng 100,000. Sabi niya, puro kalokohan lang daw. Wala siyang maintindihan. Pero hindi pa siya sumusuko. Sinisimulan ka na niyang agawin. Ang mga tao sa paligid mo. Hindi niya sila maagaw. Ngayong pagkakataon, mas malaki ang saklaw kaysa sa pinagsamang dalawa niyang nauna. Wang Dahay. Sa pagkakataong ito, pababagsakin kita ng lubusan. Ako ang sasalo sa puhunan at mga daan ng bentahan. Pero sa pagkakataong ito, tapos na. Hindi lang ang mag-amang Wang, pati ang buong kapital ng pangingisda sa Donghai. Alam ko ang ginagawa ko. Kumukontak na si Wang Dahay sa mga taga-ibang lugar. Pinapabagsak ng mga mamimili ang presyo. Walang saysay. Ang taas naman ng tiwala mo. Kapag may isda. May bigat ka sa usapan. Tio Zhao. Ano ng problema? Hijo. Huwag kang pumunta sa barko. Sino? Nandoon si Wang Hu kasama ang mga tao niya at hinihintay ka. Mukhang seryoso talaga sila. Itutuloy pa. Linhai. Binibigyan ka ng tatay ko ng huling pagkakataon. Iwan mo ang ruta ng pangingisda. Lumayas ka sa pantalan. Papalampasin kita ngayong minsan. Bakit hindi siya mismo ang humarap? Nagpapadala lang siya ng asong kung saan-saan nangangagat. Hinahanap mo ang kamatayan.
Subukan mong humakbang pa. Sino ang gumugulo dito? Nagpasabi na si Enea. Sino mang mangharang sa normal na pag-alis ng barko? Ayon sa batas, ituturing na pagsira sa produksyon at operasyon. CJ. Linhay. May lakas ka rin ng loob. Sa dagat tayo magkita. Sa oras na yon, walang makakapagsagip sa'yo. Talagang wala nang pakitang tao ngayon. Mula ngayon, kaya na nilang gawin ang kahit ano. Hindi siya basta alis ng ganoon lang. Magdala ka ng 2 tao sa barko. Suriin mo ng maigi. Lalo na ang kargamento at linya ng langis. Walang dapat makaligtaan. Bayad. Itutuloy pa. Itutuloy pa. Hoy, bata. Tama nga, may nangyari. Pangreserbang gasolina. Halos nilagyan ng tubig lahat. Kahapon, kalahating tangke lang ang inilagay sa pangunahing tangke ng langis. Hanggang 80 nautical miles lang ang kaya. Hindi aabot sa target na dagat. Huwag magpanik. Matagal ko nang alam na may huling baraha si Wang Hu. Ano na? Nagulo na naman ni Wang Hu. Nabasa ng tubig ang backup na gasolina. Ipadala mo ang supply truck mo. Agad na magpadala ng 3 toneladang diesel. Sa hilagang kanlurang sulok ng daungan. Sa likod dumaan. Huwag ipakita sa mga tauhan ni Master Hu. Naiintindihan ko, ako na ang personal na maghahatid. Dadalating ako sa loob ng 20 minuto. Dalhin mo ang 2 tao para silipin ang winch. Lalo na ang pangunahing kable. Naputol na ni Wang Hu ng 1 beses yan noon. Baka manira na naman siya ngayon. Kung ganoon. Aalis pa ba tayo ngayong gabi? Aalis tayo. Pagdating ng gasolina, alis agad. Maghintay pa ng 1 minuto. Bawat dagdag na minuto, dagdag na panganib. Huwag nang magtagal pa. Tama nga. Ang control line ng winch. Naputol ng kalahati. Dagdagan lang ng kaunti, puputok na. Buti na lang at maaga natin napansin. Kung hindi, paghulog ng lambat. Malaking gulo ang mangyayari. Alam ko na, hindi lang gasolina ang sira niya. Ikabit niyo ulit ang linya. Suriin niyo pa ng 3 beses. Kay Wang Hu ang gulong ito ngayon. Ang video ng CIE. Diretsong ibigay sa Bureau ng Pamamahala. Sapat na para maikulong siya ng kalahating buwan. Salamat. Mag-ingat ka. Wang Hu. Kakagaling lang niya sa may daungan. Ikot siya ng ikot. Siguradong hindi pa siya nakakalayo. Sa dagat, hindi gaya sa lupa. Kapag may nangyaring totoo, walang makakasaklolo sa inyo agad. Alam ko. Kung mangahas siyang sumunod. Hindi ko siya palulusutin. Lumihis ng 0.3 degree ang linya ng temperatura ng tubig. May kakaibang agos sa dagat nitong mga huli. Naitulak nito ang mga isda palayo sa dating ruta. Hindi ito naisama ng modelo sa prediksyon. Lahat mag-ingat. Ayusin ang ruta. Kumanan ng 15 degree. Ang target ay Timog Silangan. Sigurado ka ba? Hindi naman ito ang direksyong itinuro ng modelo. Ang modelo, isda ang sinusukat. Ako, ang dagat ang kinukwenta ko. Lahat mag-ingat. Ayusin ang ruta. Kumanan ng 15 degree. Napakarami na nito. Ihulog ang lambat. Kapit ang malaking huli. Kung mapunta sa entablado ng auksyon ang isang ito, paniguradong magiging usap-usapan. Huwag nang magtagal pa. Tuloy lang. Nakita mo. Nagtipon ang mga ibon. Sa ibaba, siguradong may malaking huli. Talas pa rin ang mata ninyo, Wang. Ang bagay na ito. Walang makakapantay dito sa buong daungan. Ngayon, gawin natin ang pinakamalaking palibot. Ngayong araw, ipakita natin sa batang iyon. Kung ano ang tawag sa tunay na galing. Buong buhay ko nang nakikita ang dagat. Kailan pa ako hindi naging malinaw tumingin? Ang senyas ng hugis ng katawan na ito.
Lagpas pa sa karaniwang bluefin tuna. 3 beses itong lumitaw sa isang ruta. Yung kwento na sinabi ni Tio Zu noon, parang anino ng dambuhalang isda. Hindi kaya? Sa ibaba nito, may tuna. Huwag mo nang gumalaw. Huwag mo nang ipagmayabang ang agos mo. Napakalaking pagkakataon. Ang samahan ng pangisdaan at mga mamumuhunan. Gagawin ito ng pampubliko. Ang paligsahan para sa bluefin sa malayong dagat. Ang pinag-agawang proyekto. Hindi lang premyong pera ang makukuha ng kampiyon, kundi pati ang susunod na ilang taon. Ang kapangyarihang magpasya sa dagat na ito. Ang proyektong ito. Sa labas, paligsahan lang. Sa totoo, muling paghahati ito. Ang mataas ang halagang bahagi ng dagat sa susunod na ilang taon. Karapatang makipagtulungan. Pribilehiyong mauna sa supply. At mga yaman ng industriya. Kung sino ang mananalo, siya ang isa sa mga pangunahing tao sa negosyo ng bluefin sa Donghai. Isa sa mga pangunahing may boses. Ako ang sasali. Alam kong ganyan ang sasabihin mo. Nakapuno na ako ng mga dokumento sa pagpapatala. Pirma mo na lang ang hinihintay. Lahat sa pantalan ay naghihintay na pagtawanan tayo. Kung hindi ka sasali, aminado ka ng talo ka kay Linhai. Sino pa ang rerespetuhin natin pagkatapos? Sa laban na ito, kahit hindi ako pumunta, kailangan kong pumunta. Kailangan malaman ng lahat na ang dagat na ito ay sa mga veteranong mangingisda pa rin nakasalalay. Nagparehistro na sina Linhai at Wang Dahai. Ngayong pagkakataon, dito na natin makikita ang tunay na labanan. Isa, datos ang sandigan. Isa, karanasan ang sandigan. Tingnan natin kung sino ang panalo. Sa tingin ko, alanganin. Wang Dahai. Matagal na siyang namamalagi sa dagat na ito. Anong bagyo ang hindi pa niya naranasan? Hindi na ito pribado. Napanghuli ng ilang bangka ng isda. 2 paraan, 2 ayos. Hayagang banggaan. Talo. Huwag nang banggitin ang kabuhayan. Hindi na tayo makakatindig sa pantalan. Isipin mo nang mabuti. Kapag nagparehistro ka, wala nang atrasan. Mula pa noon, hindi ako nag-iwan ng atrasan para sa sarili ko. Kung manalo ka, 5 taon ng karapatan sa pangunahing bahagi ng dagat ang makukuha mo. Hindi na ito paligsahan. Agawan ng teritoryo ito. Kapag natalo si Wang Dahai, hindi na siya makakabangon. Dagat. Dapat nang dumating. At sa wakas, dumating na rin. Tuloy pa. Sa laban na ito, ilabas ninyo ang natatagong galing ninyo. Lahat. Panalo. Mula ngayon ang mga patakaran sa Donghai. Kami pa rin ang magtatakda. Kumpleto na ang lahat. Ito ang pinakamatibay na grupo sa pantalan natin. May kakaiba sa batang si Linhai. Kailangan kong bantayang mabuti siya. Ni isang hakbang, hindi pwedeng magkamali. Bawat pagkakataon, iba. Pero palagi siya nasa ruta ng isda. Nasa kamay niya. May tunay na paraan. Ito ang reserbang pondo. At ang kontak para sa emergency na daan. Ako ang sasalo sa likuran. Ikaw na sa unahan. Salamat. Punong opisyal at punong makina. Nakaabot na ang lahat ng pinuno ng marinero. Sa pagkakataong ito, parang tunay na tropa na tayo. Kuya Hai. Si Wang Hu ay naglipat lang sa akin ng 50,000. Papasok ako sa barko pagkatapos. Makinig ka sa kanya. Bakit mo siya gagawin? Hindi pa ako pumapayag. Pero natatakot ako sa kanya. Tanggapin mo na. Ay. Magpanggap kang pumapayag sa kanya. Kasaysayan ng usapan. Screenshot mo at itago lahat ng record ng paglipat ng pera. Nagkukumahog na ang mag-amang Wang. Kapag mas nagmamadali, mas marami ang butas. May kasunod pa. Ang puntos mula sa karaniwang kawan ng isda, pangsalba lang. Ang tunay na nagdedesisyon sa panalo at talo ay yung bluefin na panghari. Iyong bluefin na panghari, 200 puntos. Ano nang meron? Mas malayo ang lugar ng paligsahan kaysa sa inaasahan ko. 300 na milya dagat. At may mga bahura. Napakadelikado. Sa labanang ito para sa teritoryo ng dagat. Kasama rito ang hindi pamilyar na malayong dagat. Sa silangan ng 125 degree mula Tokyo.
Lahat ng bangka ay sabay-sabay alis. Ang panalo ay batay sa puntos ng huli. Ano ng biro iyan? Walang ni isa sa amin ang nakalapag doon. Ni hindi nga alam kung nasaan ang mga bahura. Ang patakarang ito ay talagang laban sa amin, mga lumang mangingisda. Sa hindi pamilyar na dagat, wala nang silbi ang lahat ng karanasan. Iyan ang pinakatarungang labanan. Boss, sobrang hindi pabor sa amin ang patakarang ito. Kung gayon, umayaw na lang tayo sa paligsahan. Pag-atras sa paligsahan, ako, si Wang Dahay, 40 taon na sa dagat. At hindi ko kailanman alam ang salitang pag-atras. Gusto kong makita ng lahat na ang dagat ay hindi isang sirang computer. Hindi na didesisyunan iyan sa salita lang. Kami, mga lumang mangingisda, ang masusunod. Tay, gusto mo bang may gawin tayong kalokohan sa barko? Halimbawa, patahimikin siya. Itong isang laban. Kailangan kong talunin siya ng harapan. Kailangan kong patunayan na ang galing ng mga lumang mangingisda. Ang tunay na ugat ng dagat na ito. May kasunod pa. Kuya Hay. Doon. Tayo lang ang isang barko roon. May usap-usapan na may bahura. Maniwala ka sa kanya. Bira na lang at tapos na. Nakuha na. Puro malalaking huli. Iho. Ang modelong ito sobrang galing. Kahit nakapikit, makakahuli ka. Ang tunay na malalaking huli. Nasa likod pa. Walang huli ang lambat numero 03. Wala rin ang numero 07. Puro maliliit na isda lang. Mangwang. Mangwang, kumusta dyan? Ibang-iba ang malayong dagat sa malapit na dagat. Mukhang hindi na umepekto ang paraan ni Mangwang. Parang hindi na gumagana. Nasa ibang lugar lang muna ang kawan ng isda. Bukas, siguradong may darating. Mababa na ang ulap. Nangungulimlim na ang kulay ng tubig. Sa loob ng 3 oras, siguradong bubuhos ang malakas na ulan. Kumubli na sa hangin. Ihulog ang lambat. Sa ilalim ng kawan ng ibon, siguradong may malaking isda. Sa pagkakataong ito, siguradong tama. Ilan lang ito. Walang silbi ang pagmamasid sa mga ibon. Walang silbi ang pagmamasid sa alon ng dagat. Walang silbi kahit ang pagtingin sa mga ulap. Ang dagat na ito, talagang hindi na natin ito mabasa. 23 Wang Dahay 200 at Siyam 02, 63-20. 23 Wang Dahay 200 at 5 oras 36 minuto 13 Wang Dahay 300 at Siyam 13.5 Siyam. 13 Wang Dahay 200 at Siyam 15 16.33 16 na Wang Dahay 200 at 7 25.63. Impossible. Imposibleng imposible yan. Siguradong may daya siya. Kuya Hay. Nagpadala na naman ng mensahe si Wang Hu. Tanungin mo ako. Ang posisyon sa bangka at ang kondisyon ng lambat. Sabihin mo sa kanya. Ituloy ang paglalatag ng mahabang linya. Naintindihan. Ang senyas na ito, mas malaki pa kaysa sa naunang kingfish. Ang tunay na target na magpapasya ng panalo o talo. Wala pa rin. Kingfish. Nakatago sa malalim na bahagi ng tubig. Ipadala mo ang peking koordinada na ito kay Wang Hu. Sabihin mo na lang na aksidente mo lang itong nakuhanan. Para mapaniwala mo siyang totoo. Kuya Hu, maaari lang kitang tulungan hanggang dito. Huwag mong sabihin ako ang nagbigay niyan. Kapag ibinaba niya ang lambat, itatapon ko ang sira ng lambat. Para isipin niyang wasak na ang lambat na yan. Tingnan natin kung paano pa siya makakasabay sa tatay ko. Niloko ba tayo ni Linhay? Nasa ganitong oras na. Hindi man lang siya dumating. Impossible. Sinabi niya mismo na dito niya ilalagay ngayon. Wang Hu, ano ang ginagawa ninyo dyan? Naghahakot ng basura. Linhay. Niloko mo ako. Impossible. Habang buhay na akong nangingisda sa dagat na ito. Paano ako magkakamali? Papalayo sa dagat.
Hindi ako naniniwalang hindi ako makakakita ng bluefin tuna. Boss, kung papalayo pa tayo, magulong agos na yan. Hindi stable ang agos nitong mga huling araw. Napakadelikado. Lolo ko. Ang lolo ko, dito sa dagat na ito nangingisda. Hindi ako maaaring magkamali. 0,27.150 0,23.1 Hindi maganda. Naipit sa magulong agos ang bangka ni Wang Dahay. Hindi pwedeng huminto ang bangka roon. Wang Dahay. Wang Dahay. Wang Dahay. Wang Dahay. Pwede ngang matalo sa paligsahan. Pero hindi pwedeng may masaktan. Itutok mo ang bangka sa magulong agos. Wang Dahay. Ihagis mo rito ang kable. Hihilahin ko kayo palabas. Bilisan. Ayos na. Salamat sa'yo. Kahapon lang nabuo ang bahaging ito ng agos. 2 degree na mas mababa ang temperatura ng tubig kaysa sa paligid. Hindi talaga dadaan dito ang bluefin tuna. Tapos na. Ang tagal na nating naantala. Paano kung nakatakas ang king bluefin tuna? Nandito rin si Boss Wang. Ipinapakita ng pinakabagong datos. King bluefin tuna. Lumipat siya sa warm water area sa Timog Silangan. Hindi na natin aabutan kung hahabol tayo ngayon. Dapat papuntang Hilagang Silangan. Noong bata pa ako, nakita ko na minsan ang isang king bluefin tuna. Hindi ito sumusunod sa karaniwang warm water current. Hinahanap nito ang lugar kung saan nagtatagpo ang malamig at mainit na agos. Sa Hilagang Silangan may tagpuan mismo ng agos. Noong panahon pa ng tatay ko, naisulat na niya sa logbook ng paglalayag. Tio Wang, tama ang sinabi mo. Sabay tayong pumunta sa Hilagang Silangan. Bantayan mo ang galaw ng isda para sa akin. Tantyahin ko ang oras ng paghagis ng lambat. 250-25.0.2.60. Narito na. King bluefin tuna. Papuntang kanluran ito lumalangoy. Mabagal ang takbo. Mukhang kumakain ito. Ngayon na maghulog ng lambat. Sakto, masasarhan natin ang daraanan nito. Ihulog ang lambat. Gamitin ang pinakamalaking palibot na lambat. Higpitan ang lambat. Lakasan pa. Huwag natin itong palusutin. Ang isdang ito, kayang baguhin ang kapalaran. Buong buhay ko, hinahanap ko ang isdang ito. Hindi ko inakala na sa huli. Ang pinakamababang tingin kong bata. Ang siyang makakasama kong makahuli nito. Ipinapahayag ko. Ang kampiyon sa paligsahang ito ay ang luma na sigol ni Linhay. Sa kabuang puntos ng huli. At nakahuli rin ng isang record. Na pinakamalaking king bluefin tuna. Natalo ako. Natalo ako ng buong puso at loob. Noon, sobra akong matigas ang ulo. Hindi ko makita ang saysay ng bago mong paraan. Ngayon, alam ko na. Nagbabago rin ang dagat. Kaming mga lumang buto. Kailangang sumabay din sa pagbabago. Tio Wang, kung wala ang karanasan mo, hindi ko rin mahuhuli ang king bluefin tuna na ito. Ang pangingisda ay hindi kayang buhatin ng isang tao. Nakasalalay ito sa sama-sama. Ang premyo sa paligsahang ito, kahit 1 sentimo, hindi ko kukunin. Ibibigay ko ng buo sa lahat. Napag-usapan ko na ito kay Tio Wang. Magtatag tayo ng kooperatibang pangisdaan. Ibabahagi ko ang modelong gamit ko sa Agos. Sa lahat. Si Tio Wang ang magtuturo ng karanasan ng mga veteranong mangingisda. Sabay tayong mangingisda ng siyentipiko. At sabay tayong kumita. Sabay din nating protektahan ang dagat na ito. Wang Hu. Kulang ang kooperatiba ng tagapamahala ng supply. Kung gusto mo, halika at tumulong ka. Ang mga nangyari noon. Nailibing na. Sinabi sa akin noon ng tatay ko. Hindi nanloloko ang dagat. Kapag taos puso ka sa kanya.
Hindi kanya pababayaan. Noon, umaasa kami sa karanasan sa pangingisda. Ngayon, umaasa kami sa datos at karanasan. Sa hinaharap, pupunta pa tayo sa mas malayong dagat. Para makahuli ng mas maraming isda. Pero tandaan din natin, huwag ubusin ang huli sa dagat. Dapat may maiwan na pagkain para sa mga susunod na henerasyon. Ang pambansang pangkat pandagat ay gustong makipagtulungan sa ating kooperatiba at pumunta sa Kanlurang Pasipiko para magpaunlad ng bagong pangingisdaan. At inimbita pa tayong makibahagi. Ang proyekto ng pagprotekta sa bluefin tuna. CJ. Tara. Hay. Noon, hindi ko man lang maisip sa panaginip. Dito sa dungan ng Mindong natin. Makakabuo pa tayo ng ganito kalaking flotilla. Simula pa lang ito. 200 per 0.0. Hintayin mo lang na sa Kanlurang Pasipiko. Kapag napaunlad na ang mga palaisdaan. Kailangan pang doblehin ang fleet. Pero, bagong tatag pa lang ang kooperatiba. Hindi pa lubos na napagsasama ang loob ng mga tao. May ilang veteranong mangingisda. Sa salita, pumapayag silang sumali. Pero sa loob, nagdududa pa rin. Pagkatatag ng kooperatiba. Mula ngayon, si Linhay na ang may pasya sa presyo ng isda. May pag-asa pa tayo. Sa tingin ko, hindi rin sigurado. Yung model niya sa agos ng dagat. Sabi, ibabahagi raw sa lahat. Pero ang pinakaubod na bahagi. Ilalabas niya ba talaga? Nabalitaan ko. May ilang malalaking kumpanya ng seafood sa syudad. Interesado sa model ni Linhay. Mataas ang alok. Tio Wang. Maganda ang pakikisama mo ngayon. Yung kutob mo sa direksyon ng kawan ng isda. Mas mabilis pa ng kalahating hakbang kaysa sonar. Yung sonar mo parang mata. Ang kutob ko naman parang ilong. Mas mabilis makaamoy ang ilong. Pero mas eksakto ang mata. Hay. Noon, may pagkukulang ako sa'yo. Ang 7 taong sahod mo. At pati ang lubok ng tatay mo sa paglalayad. Huwag na nating ungkatin ang lumipas. Ngayong handa ka nang ilabas ang karanasan mo. At turuan ang mga bata. Mas mahalaga pa kaysa ibalik ko ang sahod mo. Noong kasama ko ang tatay mo sa dagat. Kahit malalaking alon at bagyo, hindi siya natitinag. Lagi niyang sinasabi. Kahit gaano kalawak ang dagat. Hindi aabot sa laki ng puso ng tao. Noon, akala ko makaluma siya. Ngayon ko lang naunawaan. Talagang batikan siya sa dagat. Sakay. May sasabihin ako sa'yo. Ang mga alituntunin at sistemang pinansyal ng kooperatiba. Ipinahanda ko na sa abogado. Pero may isang kondisyon. Gusto ko munang ipaalam sa'yo. Baka may magtangkang magkalikot ng masamang plano. Linhay. Ang model mo. Ngayon ang pundasyon ng buong kooperatiba. Kapag mataas ang puno, mas tinatamaan ng hangin. Balang araw, may lalamang dyan. Malawak ang mga koneksyon ko dito. May narinig na akong bulong-bulungan. May 2 kumpanyang pangisdaan mula sa labas. Lihim na kinakausap ang mga tao sa pantalan. Sino? Hindi pa sigurado. Pero mataas ang alok. Sabi ay 100 kubiko. Para bilhin ang core algorithm mo. Kahit 1,000,000, hindi nila mabibili. Ito ang landas na pinagsikapan ng buhay ng tatay ko. Ginoong Lin. Ang bluefin na yon. Dadaan pa rin sa channel ni Yanye. Su. Ang isda ng kooperatiba. Dadaan lahat sa iisang channel ng kooperatiba. Lumang patakaran pa rin. Tama, Ginoong Lin. Narinig ko na may kumpanyang tagalabas. Interesado sila sa kooperatiba natin. Gusto nilang makipag-partner. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Sa pantalan lang iyon kumalat. Hindi ko rin masyadong alam. Ginoong Lin. May isang sitwasyon. Ang lambat at gasolina na binili natin noong nakaraang buwan ay mas mataas ang presyong inaalok kaysa sa market price. Nang halos 20%. Sinuri ko ang mga supplier. May koneksyon kay Ilong sa pantalan. Hi Z. May sinabi sa akin kanina ang isang batang tripulante. Noong nakaraang 2 araw, pinakain siya ni Xiao Zhao. Habang kumakain sila, palagi niyang tinatanong ang tungkol sa modelo ng agos ng dagat. Tinanong pa niya kung may backup data siya ng modelo. Backup. Lalo silang humihigpit. Nakuha na ba ang mga gamit? Hindi pa. Masyadong mahigpit magbantay si Linhay.
Ang core data. Nakalock lahat sa dala niyang hard drive. Sa warehouse computer, pang-run lang ng numbers. Walang source code. Nagbayad na ako ng 50,000 paunang bayad. Hindi ako nandito para marinig na wala ka pa. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. May tao sa kooperatiba na naimpluwensyahan ko. Nahikayat ko. Pumayag siyang tumulong na kopyahin ang data. 1 linggo. Pagkalipas ng 1 linggo, kailangan kong makita ang mga gamit. Kung hindi, 2:00 ng madaling araw. Sino ang nakaduty sa pantalan ng gabing iyon? Sa night shift noong ika-15 hanggang ika-16 na si Lao Zhao. Lao Zhao, nadawit ka na. Hindi pa pwedeng mag-ingay at mabuking sila. Hihintayin ko sila mismo ang pumasok. Kanlurang Pasipiko. Ang unang batch ng kagamitan para sa malayong dagat na proyekto. Naaprubahan na ang purchase order. Sa susunod na buwan, magpapadala muna tayo ng isang barkong paniktik para magsagawa ng environmental assessment sa target na karagatan. Pagkalipas ng 3 buwan, aalis na ang pangunahing fleet. Ginoong Lin, itong malayong dagat na proyekto. Ang laki ng puhunan. Paano kung malugi tayo? Nga, Haizi. Kabihasa kami sa malapit na dagat. Pero ibang usapan ang malayong dagat. Ano ang kinakatakot niyo? Noong bata pa ako, tumatawid na ako sa malayong dagat. Noong pumunta ako sa South Sea. 7 araw at 7 gabi na walang pantalan. Mas malalaki ang isda sa malayong dagat. At mas mataas din ang alon kaysa sa malapit na dagat. Pero basta maayos ang barko at tama ang ruta, hindi tayo matatakot. Na-compute ng modelo ni Linhai ang daanan ng isda. Ako si Lao Wang, ilang dekada na sa dagat. Ituturo ko sa inyo kung paano sa gitna ng hangin at alon. Mayahon ang huli. Kami ang huhila nito pataas. Bakit pa kayo matatakot? Kumusta na ang pamilya mo nitong mga nakaraang araw? Mabuti. Ayos naman. Ang anak mong si Xiao Zhao. Sanay na ba sa trabaho sa pantalan? Ako. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo. Pero nahuhulaan ko. May utang ang anak mo kay Ilong. Tama ba? Nagsusugal sa labas si Xiao Zhao. Utang mo sa akin ang 80,000. Sabi ni Ilong. Basta tulungan mo lang siyang ayusin ang ilang datos. Bale wala na ang utang. Hindi ko ibinigay sa kanya ang password. Pinatingin ko lang sa kanya ang computer. Mang Zhao. Sinasamahan mo noon ang tatay ko sa paglalayag. Sumama ka rin sa akin. Dapat alam mo. Ang rutang pangisda na ito. Buhay ng tatay ko ang kapalit nito. Kapag napunta ito sa iba, kooperatiba, masisira ang kabuhayan ng lahat. Utang ni Xiao Zhao. Ako ang magbabayad. Pero kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Ano ng bagay? Patuloy mong kausapin si Ilong. Ano nang pinapagawa niya sa'yo? Sige muna, pumayag ka. Tapos sabihin mo sa akin. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod niya. Ang lumamong bangka, hindi pa lumulubog ha. Nakakapagtaka nga. Ang bangkang ito ang nagligtas sa buhay ko. At muntik na rin akong ikamatay. Hindi pwedeng itapon. Noon, itong bangka ang ipantubos ko sa sahod mo. Ang totoo, gusto kitang ipahiya. Hindi ko akalain. Hindi ko inasahang talagang nakahuli siya ng bluefin tuna para sa akin. Hindi ko inasahang maibabalik mo pa ito. Hoy, bata. Mas matigas pa ang ulo mo kaysa sa tatay mo. Tio Wang. Noong panahon ang tatay ko sa bangkan nyo. Nang ilang taon. Ni minsan, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Ang iniisip lang niya. Napakalawak ng dagat. May kanya-kanya tayong landas. Mabuting tao ang tatay mo. Ako ang naging makitid ang isip noon. Nga. Ang tindero ng isda na si Ilong ay nag-aya sa akin na magkita bukas ng gabi. Sabi may isang malaking tao na gustong makipag-usap sa akin ng personal. Saan? Sa private room sa ikalawang palapag ng lumang tea house sa silangang bahagi ng bayan. Pero tandaan mo, huwag kang magsabi ng kahit ano tungkol sa datos. Kapag tinanong ka nila ng kahit ano, sabihin mo na ako lang ang may alam sa pangunahing password. Tapos, pagkatapos ang ipapagawa nila sa'yo. Itatala mo lahat.
Ang taong nasa likod ni Ilong. Panahon na para magpakita. Malaking karangalan po, Master Zhao. Apelyido ko rin ay Zhao. Zhao Deming. Ginoong Zhao. Kasama natin si Lao Zhao. Huwag po kayong mag-alala, magsalita lang po kayo ng direkta. Master Zhao. Diretsahan ko na. Tungkol sa usin current model ni Ginoong Linhai. Hangang-hanga ako. Iyan ang tunay na teknolohikal na inobasyon. Kung ilalagay sa isang kooperatiba. Sayang talaga. Ginoong Zhao. Ako lang ay isang tagapagmaneho ng bangka. Hindi ko masyadong naintindihan ang mga model na yan. Hindi mo kailangang umunawa. Isang bagay lang ang kailangan kong ipagawa sa'yo. Sa susunod na lalabas sa dagat si Linhai gamit ang modelo. Ipasa mo sa akin ng real-time ang mga coordinate ng ruta niya. Iyon lang. Tapos, ang 80,000 na utang sa sugal ng anak mo. Ako ang magbabayad para sa kanya. Bukod pa roon, bibigyan pa kita ng 100,000 para sa iyong pagod. Zhao. Tungkol dito, kailangan ko munang pag-isipan. Mang Zhao, ako ay isang negosyante. Ayoko sa matagal na paghihintay. 3 araw. Bigyan mo ako ng sagot. Sa susunod na pumalaot ang barko ni Linhai gamit ang kanyang algorithm. Ipadala mo agad sa akin ang mga coordinate ng ruta niya. Si Zhao Deming ng Donghai Seafoods. Siya nga pala. Matagal na niyang gustong monopolyahin ang merkado ng bluefin tuna sa Donghai. Yaong mga sumubok na kumuha sa aking mga supplier noon. Lahat sila ay napigilan ko. Ang taong iyan. Pinilit pa si Mang Zhao gamit ang utang sa sugal. Napakababa ng paraan niya. Hindi lang ruta ng ilang isda ang gusto niya, kundi ang buong algorithm ng agos dagat ko. Kapag nakuha niya ang modelong iyon, mapapaalis niya tayo sa lahat ng pangisdaan. Kung ganon, ano ang dapat nating gawin? Ibuko natin siya ng direkta sa kooperatiba. Sa ngayon, record lang ni Mang Zhao ang hawak natin. Hindi pa sapat na ebidensya yon. Malalim ang koneksyon ni Zhao Deming sa industriya. Hindi natin siya matitinag ng walang matibay na patunay. Baka maging babala pa ito sa kanya. Tio Zhao, pakisuyong bantayan ang linya ng supply sa daungan. Si Zhao Deming. Siguradong susubok siya sa ibang paraan. Ang mga matatandang mandaragat ay sumusunod sa akin. Kapag nagkamali siya sa atin, sisiguraduhin kong hindi na siya makakapag-ingay. Makikipag-ugnayan ako sa asosasyon ng industriya. Magbibigay ako ng babala sa kanila ng maaga. Sa kapakiusap, silipin mo rin ang daloy ng pondo ng Donghai Seafoods kamakailan. Alamin natin kung may maipanghahawak tayo laban sa kanya. Tungkol kay Mang Zhao, pagpapatuluyin ko siyang makiramay kay Zhao Deming. Aabangan nating lumabas ang mas malaki niyang pagkakamali. Huwag kayong bibili ng isda sa kanilang kooperatiba. Balita ko'y gumagamit sila ng ipinagbabawal na lambat. Kahit maliliit na isda ay huli nila. Mauubos ang isda sa dagat ng dahil sa kanila. Hindi naman siguro. Hindi ba't sabi ni Linhai ay siyentipiko ang paraan niya sa pangingisda? Kung ano ang sabihin niya, iyon naman ang pinaniniwalaan niyo. Ang rutang kinakalkula ng bulok niyang computer. Hindi ba't nakakaubos din iyon ng isda? Naninira ka lang. Ang ating mga huli ay ayon sa tamang regulasyon. Wala kaming ginagamit na ipinagbabawal na lambat. Alam niyo sa inyong sarili ang totoo. Sa madaling salita, tiyak na hindi ako bibili. Kung sino ang gustong bumili, bahala sila. Ngayong araw, bumagsak ng 70% ang benta sa palengke. Maraming regular na kliyente ang nagpa-cancel ng order. Natatakot silang may problema ang ating mga isda. Linhai, ano na ang gagawin natin? Ang dinala nating 200 kilong dilaw na croaker. Kapag hindi na benta ay mapapanis na. Nagtanong na ako sa ilang supplier. Nakatanggap silang lahat ng anonymous na text na nagsabing ang pakikipagtulungan sa atin ay magiging sanhi ng pagkawala ng kanilang stock. Zhao Deming. Gusto niya talagang putulin ang ating benta. Habang mas lalo siyang nagmamadaling manira, mas lalo nating napatutunayan na natatakot siya sa atin. Mang Zhao. Lahat ng isdang hindi nabenta ngayong araw, ilagay mo na lahat sa cold storage. Su, pakisuyong kontakin ang Asosasyon ng mga restoran sa kalapit na mga lungsod. Bukas ay magsasagawa tayo ng isang libreng food testing event. Hayaan niyong matikman niyo mismo ang isda namin. At pati ang loob ng pangingisda namin.
Mga detalye ng lambat. Idikit lahat. Ang tunay na ginto hindi natatakot sa apoy. Ang tsismis, kusa ring napapabulaanan. Ikaw, isulat mo ang sinabi ni Ilong kanina. Maghanap ka ng ilang saksi at i-record mo. Nagkakalat siya ng tsismis. Magbabayad din tayo sa kanya balang araw. Ang taba at himaymay ng bluefin na ito, ang ganda. Mas maganda pa kaysa sa mga naangkat ko noon mula sa Japan. Ginoong Lin, pwede po bang magtanong? Ano po ang masasabi ninyo sa mga kumakalat na tsismis na gumagamit daw ang kooperatiba ng lambat na pumapaubos ng isda? Ano ang tingin ninyo? Makikita naman ng lahat. Ang mga record na ito sa likod ko. Ang oras ng pagbaba namin ng lambat sa bawat labas dagat. Lugar, huli ng isda at mga espesipikasyon. Ay may detalyadong tala. Ang gamit naming lambat ay pawang pasok sa pamantayan. Hindi kami kailanman nangingisda ng mga batang isda. Nagtatagpa kami ng pondo para sa pangangalaga ng dagat. Sa bawat isang gin ng isda na maibenta, 5 mao ang inilalagay namin para sa fish array. Dito kami kumukuha ng ikinabubuhay sa dagat. Kaya mas alam namin na dapat alagaan ang dagat. Noon ako ang nagkamali. Naniwala ako sa tsismis. Mula ngayon ang isda ninyo. Ako na ang bibili ng lahat. Masayang pagtutulungan. Bakit tatakbo pa? Kanina ang lakas ng sigaw mo, ah. Sumama ka sa akin sa meeting room at mag-usap tayo. Walang silbi. Hindi mo man lang maikalat ng maayos ang tsismis. Hindi lang siya bumagsak. Lalo pang ang mas umingay ang pangalan niya. Ginoong Zhao. Hindi ko rin inakala na magdadaos siya ng casting event. Nag-agawan pa nga ang mga tao sa pagbili ng isda niya. Tingnan natin kung hanggang kailan siya makakapagmalaki. Kung hindi maayos ang bentahan, huwag nating hayaang makalaot siya. Kausapin mo si Mang Zhang na taga-supply ng langis. Sa susunod na batch ng gasolina. Haluan mo ng dumi. Pag natapos, umalis ka agad. Huwag mong hayaang may makakita. Mang Zhang. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Matapang ka rin, ah. Naglalakas loob kang haluan ng kung ano ang langis ko. Boss Wang. Nagkamali ako. Pinuwersa ako ni Zhao Deming. Tio Wang. Tingnan mo. 3 drum na ang naibuhos. Higupin mo lahat ng langis. Palitan ang bago. Mang Zhang. Sumama ka sa akin. Isulat mo ang mga ipinagawa sa iyo ni Zhao Deming. Ang talagang si Zhao Deming na ito. Napakababa ng ugali. Gumagamit pa ng ganitong paraan. Desperado na siya. Sunod. Tiyak na pagbabantayan niya tayo. Ang ating barkong panmanman sa malayong dagat. Aalis na ang barkong panmanman sa Makalawa. Kapag natutukan niya yon, malaking problema yon. Sama ako sa barkong panmanman. Napakarami ng taon kong paglalayag sa dagat. Marunong akong mag-ayos ng bangka at bumasa ng agos. Makakatulong ako. Gusto kong bantayang mabuti si Zhao Deming mismo. CJ. Sumama ka kay Tio Zhao. Sundin mo ang mga utos niya. Kuya Lin. Ipinapangako kong matatapos ko ang misyon. Plano ito ng supply para sa bangkang panmasid. Kung mangahas pumunta si Zhao Deming, hihilahin natin siyang di na makakauwi. Ingat sa daan. Kapag may sitwasyon, huwag basta sumugod. Unahin ang kaligtasan. Huwag kang mag-alala, Haizi. Sisiguraduhin naming makuha ang lagay ng isda sa kanlurang Pasipiko. Nang malinaw, hawakan mo. Ang malayong dagat ay iba sa malapit na pangingisda. Tingnan mo ito. Mas pakikinabangan pa kaysa sa lumamong cellphone. Tio Zhao. Sinusundan tayo ng bangkang iyon buong araw. Hindi natin siya mataboy. Sigurado, bangka ni Zhao Deming yan. Gusto niyang sundan tayo para hanapin ang kawan ng isda. Ang kapal ng mukha niya. Pabilisin na lang natin. Para maiwan natin siya. Hindi pwede. May mga bahura rito. Sa unahan, 3 milya dagat na lang, bahurahan na. Doon natin siya iligaw. Magandang ideya. Tikman niya ang pagkakasadsad. Gusto mo pang tumakas? Bilisan mo. Dikitan mo. Kapitan. Mukhang bahurahan ang nasa unahan. Minarkahan sa chart na delikado. Ano nang kinatatakutan mo? Nakakalusot sila. Bakit hindi tayo makalusot? Humabol ka agad. Naku. Bumangga sa bahura, may tagas na ang ilalim ng bangka. Dali, magbomba ng tubig.
Magpadala ng distress signal. Buti nga. Hayaan mo siyang sumabay sa atin. Tigilan mo ang tawa. Kahit nga deserve niya. Buhay pa rin ang usapan. Hindi natin pwedeng hayaan silang lumubog dito. Pero, nandito sila para manggulo. Iyan ang batas sa dagat. Huwag manood lang habang may namamatay. Babalikan ka ng langit. Ayaw din ni Linhay na gawin natin yan. Donghai isa. Dito ang sigo. Kung naririnig ninyo, sumagot kayo. Tulong. Punasan mo muna. May butas ang ilalim ng bangka. Wala nang magagawa kundi iwan ang bangka. Huwag mo kaming pasalamatan. Kung magpapasalamat ka kay Kuya Lin. Siya ang nagsabing sa dagat, hindi pwedeng manood lang habang may namamatay. Tingnan mo nga. Ang daming isda. Grabe. Sa ganitong dami. Siguradong lampas 10,000 bluefin tuna. Ang laki ng tanawin. Wala pa akong nakitang ganito karaming bluefin tuna. Pwede lang nating hulihin ang mga adult na isda. Pakawalan lahat ng mga batang isda. Kung hindi, ilang taon lang at mawawala rin ang palaisdaan. Sige, naintindihan ko. Ako na ang magsasabi sa mga tripulante. Bluefin lang na lampas 3 metro ang huhulihin. Ang ganda. Hindi lang nila nakita. Ang malakihang pangingisdaan ng bluefin. Nakita rin nila. 3 pangingisdaan ng yellowfin. At 2 pangingisdaan ng Spanish mackerel. Alam kong kaya ni Haizi. Sa pagkakataong ito, ang kooperatiba natin. Talagang yayaman ng husto. Huwag muna masyadong magdiwang. Lumubog ang bangka ni Zhao Deming. Pero hindi pa siya sumusuko. Sa susunod na buwan, taunang pagpupulong ng Asosasyon ng Industriya. Siguradong gagamitin niya yon para manggulo. Nakatanggap na ako ng balita. Nakipagsanib siya sa ilang kumpanya ng isda at lamang dagat mula sa ibang lugar. Balak nilang sa pulong. Gamitin ang usapin ng pagkasira ng ekolohiya ng dagat. Para hilingin ang pagkansela ng aming lisensya sa malayong pangingisda. May gana pa siyang sabihin yon. Noong siya mismo ang gumamit ng lambat na pumapatay ng lahat. Bakit hindi niya naisip na protektahan ang dagat? Gusto lang niyang gamitin ang pangalan ng ekolohiya para itulak tayo palabas ng merkado ng malayong pangingisda. Pero ayos lang. May ebidensya tayo. Iyan ang ipinadala ni Tio Zhao. Ulat sa ekolohiya ng palaisdaan. At ang ating siyentipikong plano sa pangingisda. Saksi ni Mang Zhang. Mga larawan ng krudong may halong dumi. At ang mga tala ng ipinadala niyang bangka. Na ng espiya at ng gulo. Naayos ko na rin lahat. Kapag may mga ebidensyang ito, hindi lang niya tayo mapapabagsak. Kundi, siya pa ang mapapahamak. Mga kasamahan. Ang dagat ang aming hanap buhay. Pero ngayon may mga taong para kumita. Walang pakialam sa ekolohiya. Bulag na pinapaunlad ang malayong pangingisda. Umaasa sa tinatawag na mga teknik ng teknolohiya. At nagkakalat ng huli ng walang habas. Kung magpapatuloy pa ito, ang ating mga anak at apo. Wala nang huling isda. Kooperatiba sa Mindong para sa malayong pangingisda. Ay isang huwarang halimbawa. Ang kanilang modelo ng agos dagat ay kayang tukuyin ang kawan ng isda. At kung ganito ang huli, sa loob lang ng 3 taon, ang bluefin tuna sa kanlurang Pasipiko ay mauubos na. Iminumungkahi ko na agad kanselahin ang kanilang lisensya sa malayong pangingisda. Tama ang sinabi ni Ginoong Zhao. Hindi pwedeng hayaan silang magkalat ng ganyan. Kanselahin ang lisensya nila. Protektahan ang ekolohiya ng dagat. Ginoong Lin. May gusto ka bang sabihin? Mga kasamahan. Pakitignan ang malaking screen. Ito ang palaisdaan na natuklasan namin sa kanlurang dagat. Na natuklasan namin. Ang dami ay higit sa Donghai. Ng 10 beses at higit pa. Ang aming modelo ay hindi lang nakakahanap ng kawan ng isda. Kaya rin itong sukatin ang estruktura ng edad ng kawan at ang gawin ng pagbabalik-lipat. Hinuhuli lang namin ang ganap ng malalaking isda. Lahat ng maliliit na isda ay pinapalaya. Bawat taon, naglalabas kami ng maraming punlang isda. At pinauunlad ang malayong pangingisda. Para mabawasan ang presyon sa malapit sa baybayin. Hindi ito pangingisdang ubos lahat.
Sa halip si Ginoong Zhao, palagi mong sinasabi na protektahan ang dagat. Noong nakaraang taon sa Zushan, gumamit ka ng lambat na pumapatay ng lahat. Ang reklamo tungkol sa insidenteng iyan. Nakalimutan na ba ninyo ang lahat? Hinaluan nila ng dumi ang ating krudo. Magpadala ng bangka para sundan ang barkong pang-imbestiga. Sinadya nilang sabotahehin ang trabaho. Paano mo ipaliliwanag ang mga ito? Zhao Deming. May iba ka pa bang gustong sabihin? Wala na akong masabi. Ngayon, magbotohan tayo. Ika. Bawiin ang pagiging kasapi ng Donghai Seafoods Group. Sa samahan. Kumpiskahin ang kita mula sa iligal na huli. Ika. Aprubahan ang pangisdaang malayo sa pampang ng Mindong. Ng kooperatiba. Igawad dito ang siyentipikong pangingisda. Titulo ng Huwarang Unit. Ang sang-ayon ay itaas ang kamay. Sang-ayon ang lahat. Zhao. Sa totoo lang, hindi naman mali ang unang layunin mo. Lahat tayo ay gustong protektahan ng karagatan. Nagkamali lang ng paraan. Napaniwala mo ako ng lubos. Matagal ko nang iniisip na ang umasa sa puhunan at mga taktika para agawin ang merkado ay hindi ko kailanman natutunan kung paano makisama sa dagat. Ang puhunan at mga paraan ay para paunlarin ang industriya, hindi para magmonopolyo. Kapag nagsama tayo, doon lang natin magagawa ito ng mas malaki at mas matagal. Kung handa ka, ang kooperatiba namin ay malugod na tatanggap sa iyo. Sa napakaraming taon mo sa aquaculture, ang mga koneksyon at karanasan mo ay kailangan namin. Lahat. Hindi mo naman ako kinainisan. Mas mabuting may isa kang kaibigan kaysa isa pang kaaway. At ang pagprotekta sa karagatan ay kailangan ng sama-sama nating pagsisikap. Handa akong sumali sa kooperatiba. Simula ngayon, susunod ako sa iyo at magtatrabaho. Pangulo Lin. Hay. Bumalik na kami. Sa pagkakataong ito, hindi na sayang ang biyahe. Kuya Lin, hindi ko na ba kayo pinabigat sa pagkakataong ito? Ang galing ng naging takbo ko. Lao Zhao. Noong dati. Baliwala na lang. Mula ngayon. Sige, trabaho na. CJ. Sama-sama. Sabay tayong kumilos. Sabihan ang lahat ng magandang balita. Ang kasunduan sa kooperasyon ng pangisdaang malayo sa Pampang ay formal ng nilagdaan. Sa susunod na buwan, ang unang batch ng ating mga pangunahing barko ay makakaalis na patungong karagatang Pasipiko. Hindi ako makapaniwala. Isang taon. Nag-iba na ang hitsura ng pantalan. Noon, sino ba ang makakapangarap na magagamit natin ang ganito kagandang kagamitan? Ngayon, ang kita ng mga mangingisda ay tumaas ng 3 beses. Marami sa mga nasa labas na mga kabataang nagtatrabaho ay bumalik at sumali sa kooperatiba. Yelin. Ito ang ulat sa benta noong nakaraang buwan. Ulat sa benta. Ang aming bluefin tuna na ibenta sa Japan at Europa. Naipila na ang mga order hanggang sa susunod na taon. Hindi masama. Pero sa siyentipikong pangingisda, ang porsyento ng mga munting isdang pinalalaya kailangang mahigpit na ipatupad. Bawat bangka ay may nakalagay na bantay at kamera. Sino ang mangangahas manghuli ng mga inakay na isda? Agad nakakansilahin ang lisensya sa pangingisda. Kuya Lin. Bangka ng pagsubaybay. May nadiskubring bagong pangingisdahan. Sa Timog Pasipiko. Ang bluefin doon. Mas malaki pa kaysa sa nasa Pasipiko. Sa susunod na buwan, mag-organisa tayo ng pangkat ng mga bangka para mag-imbestiga. Tio, napakatanda na ng bangkang ito. Bakit mo pa ititira? Dahil ito ang lugar kung saan nagsimula ang pangarap ni Tio. Sinabi niya sa amin na basta may pangarap at sipag, kahit gamit ay sirang bangka, makakahuli rin ng malalaking isda. Iho, ito ang inayos ko. Karanasan ng matatandang mangingisda. At pati ang tala ngayong taon. Sa paglalayag sa malayong dagat. At ang talaan ng iyong ama. Isama na natin. Mang Wang. Salamat sa'yo. Anong salamat?
Ang dagat na ito ay para sa lahat. Ang mga karanasang ito, dapat ipasa rin sa mga kabataan, mga kasama sa bangka, mga kapatid na mangingisda. Ngayong araw, ang aming pangkat sa malayong dagat. Formal ng lalayag. Noon pa man, iisa lang ang bangka namin. Minamaliit kami, at inaapi. Pero hindi kami sumuko. Sa tulong ng teknolohiya at karanasan, nakahanap kami ng sarili naming daan sa pangingisda. Ngayon may sariling pangkat na tayo. Pero huwag nating kalilimutan ang kabuhayan sa tabing dagat. Mas dapat nating pangalagaan ang dagat. Hindi nandaraya ang dagat. Kung taos puso kang makitungo sa kanya, hindi kanya bibigin. Pupunta tayo sa mas malayong dagat para makahuli ng mas maraming isda at mag-iwan ng mas magandang bukas para sa mga susunod na salinlahi. Ng masiglang dagat. Siyentipikong pangingisda. Pangangalaga sa dagat. Hindi ko inakalang aabot tayo sa araw na ito. Nga. Noon, lagi nating iniisip na ang pangingisda ay parang puro dasal sa langit lang. Ngayon ko lang nalaman na basta marunong tayong matuto, maaari rin nating kontrolin ang sarili nating kapalaran. Simula pa lang ito. Sa hinaharap pupunta pa tayo sa Karagatang Indian, sa Karagatang Atlantiko, para malaman ng buong mundo na ang mga mangingisda ng bansang Dragon ay hindi lang nakakahuli ng pinakamagagandang isda, kundi na pangangalagaan din ng maayos ang bughaw na tahanang ito.